po'y manalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dakila at magpapalang Diyos, manay banal sa langit sa tangit, makapangyarihang pangalan po, pinakamamalapi Jesus. Sa pong ito, patuloy po kami nagpupuri, nagpasalamat sa dakilang pangalan. Kami ay tinipon at pinagsama-sama sa dakong ito, pay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan at mahal na Panginoon. Maraming salamat po sa paglagay mo sa manaw yung ng balang gawain mula pa kanina sa mga makalangit na awitin. Mahal na Panginoon Jesus, lalo yung pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Salamat po sa mga buhay na patuon namin ng pakinggan, naging kalakasan na yung panampataya. Mahal na Panginoon. At sa awitin ng mga beloved choir, higit sa lahat ng pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Pinapasalamatan po namin, O Diyos, mahal na Panginoon. Ang mga kapatiran patuloy nagtatapat, nagdadala ng mga tithes and offering. Maraming salamat po. At narito po kami sa huling bahagi ng balagawain. Mahal na Panginoon Jesus, ang pagbubulay at pag-aaral ng balang salita. Mahal na Panginoon, through the perspective of beloved pastor. Mahal na Panginoon, sa po yung balingkod, sa kanang akin ako po yung walang magagawa. Wala pong karunungan. Mahal na Panginoon, ikaw po maglagay ng iyong salita sa aking labi na aking sasambitin. Mahal na Panginoon, na may pangaral ko yung salita na mayroong kalakip na pag-ibig at kapangyarihan at buksan mo po ang puso at pangunawa ng lahat na nakikinig at sa iyong makapangyarihang pangalan na aming tinatalian. We bind the power of darkness, Satan goes out, be frozen in Jesus' name. In Jesus' name, ito po ang aming samot panalangin. Amen and amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon Jesus. Kami na mahal, kayo po yung makabalik po diyan sa inyo pong mga kinakaupuan. At lahat po yung magsabi malakas sa praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. At una tigit sa lahat, ako po ay nagbibigay ng pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagsamba, parangal ay tanging sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamalabis Panginoon Jesus po lamang, sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, the man of God, and we always remember and cherish the blessed life and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina Almeida, ating pong beloved Mama Madir, at pagbati rin po sa kanilang mga beloved children, the whole Almeida family, at isang mapagpalang hapon po sa ating beloved preacher na kapiling ngayon sa kanya may bahay, sa aking mga kamanggagawa, sa ating mga musicians, choir, sa lahat ating iniibig, ginigiliw ng kapatiran, mga datihan, mga baguhan, mga bisita. Ngayon lang po nakadalos sa banalagawan natin malapit. Ngayon lang po kayo naka-attend. Isang mapagpalang hapon po. Welcome to the royal family of God. Amen. Hallelujah. At sa ating mga ilang mga kakapatiran na sumusubaybay sa ating live webcast, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Isang mapagpalang hapon po. Purihin po ating mahal na Panginoon Jesus. Mga kapatid, tayo po ay mag-aral po ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At inayaan ko po lahat po ay makinig sapagkat kung may importanteng bagay sa oras ito mga minamahal, wala pong pinaka-importante ngayon kundi yung makinig po ng salita ng ating mahal na Panginoon. Yan pong salita ng ating mahal na Panginoon Jesus, mga kapatid ko, ay pagkain ng ating pong mga kaluluwa. Yan po, paano po tayo makakakain kung hindi po natin pakikinggan po yung salita ng ating pinakamamahal na Jesus. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ang pamagat po ng ating pag-aralan, mga kapatid, ay set your affection on things above. Yan po mga kapatid. Sabi po ng Bible, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas. Bakit po mga minamahal? Kakaroon agad tayo ng question mark. Bakit kinakailangan ang ating pag-iisip ay ilagak po natin sa mga bagay na kalooban ng ating dakilang Diyos? Sa bagay na mga panlangit sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil kapag hindi po natin ginawa itong bagay na ito, mga kapatid ko, ito yung magpapahiwalay sa mga Kristiyano para hindi po tayo makapagpatuloy. Samantalang kung ating pong ilalagak po ang ating kaisipan sa ating mahal na Panginoon Jesus, sabi nga mag-focus tayo sa ating mahal na Panginoon, mag-focus tayo sa pangako ng ating dakilang Diyos, tiyak po mga kapatid, makakatiyak po tayo na tatanggapin po natin ang mga ipinangako ng ating pinakamamahal na Jesus. Ang ating po mga talata, Colossians chapter 3 verse 1 and 2, at ihanda po natin mga kapatid ang 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Sa ating pong unang talata, pakibasa po sa ating beloved Bible reader. Dito po tayo sa sulat ni Pablo sa mga taga-Colosas, Kapitulo 3, talatang 1 at 2. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Sa 2, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Dahil magsabing praise the Lord.
Mga minamahal, sabi ng Bible, mga minamahal, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Yan po mga minamahal sinasabi ng Bible. Sabi ng verse 2, set your affection on things above, not on things on the earth. Ano po mga kapatid? Inuutusan po tayo ng banal na kasulatan, mga minamahal, mula nang tayo tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, tayo nang bautismuhan sa dakilang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang minamahal ko, dahil tayo ay nasa kasalanan, subalit ngayon po tayo binuhay ng ating dakilang Diyos at tayo po nabubuhay sa katwiran. Ano po? Ang sabi ng Biblia, seek those things which are above. Hanapin daw po natin mga kapatid yung mga bagay na nasa itaas. Ano po? Ano po ba yung mga bagay na nasa itaas? Yung pong may kaugnayan sa ating kaligtasan. Amen? Hindi po yung mga bagay na nakikita natin dito sa sanlibutan sapagkat ang mga bagay na yan ay pansamantala lamang. Samantalang ang pangako ng ating dakilang Diyos yan po ay mananatili magpakailanman. Pag nagpahalaga tayo ngayon, mga minamahal, tayo rin po ang gagantipalaan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Bakit po natin sinasabi? Mga minamahal ko, set your affection on things above, not on things on the earth. Ilagak ninyo ang pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Bakit po mga kapatid ko? Sa panahon po ngayon, huwag na po tayong lumayo. Isa nakakaawa yung kalagayan ng ating mga kababayan. At siguro hindi na po lingid sa atin ngayon, mga kapatid. Sabi ko nga, pag nilagak mo talaga ang iyong kaisipan sa mga bagay na ito sa ibabaw ng lupa, mami na nag-concentrate ka dyan, alam mo dadating sa iyo, pulos kapaitan. Frustration, mga kapatid, kabiguan. Yung mga kapatid ko ngayon, hindi natin inasahan. Kamakailan lang, halos dinaanan tayo ng malakas na bagyo. Thunderstorm, mga kapatid. Bumaha. Yan po yung mga signs na malapit na pong babalik ang ating dakilang Diyos. Tapos, kahapon mga minamahal, talagang nag-search ako kung ano yung mga naging kaganapan dito sa Batangas. Mga minamahal, masyadong kalat mga minamahal ko yung epidemya po mga minamahal ko ng sakit sa mga inaalaga nating hayop. Kaya minsan naisipin natin, pag hindi talaga tayo nag-concentrate sa mga bagay na panglangit at nag-focus tayo sa mga bagay dito sa ibabaw ng lupa, minsan, kapaitan ang dadating sa atin. We have to balance po mga kapatid. Pero masigit po ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kailangan ng mga Kristiyano laging nakapokus sa mahal na Panginoon. Jesus be the center of our life, mga kapatid. Kailangan si Kristo po ang sentro ng ating buhay. Hindi porke may maayos kang trabaho, mayroon kang maayos na negosyo, professional ka, mga kapatid, mag-focus ka lang dyan. Hindi natin alam ang ating buhay. Sabi ng Bible, hindi natin alam kung anong ilalabas ng araw ng bukas. Ano po? Kaya minsan nakakalungkot. Yung mga bagay na inaasahan natin, andyan na, mga minamahal. Abot kamay mo na. Sabi ng pagpapala na naging bato pa. Samantalang mga minamahal ko, ikay nag-concentrate sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mag-focus ka sa ating dakilang Diyos. Mga kapatid, hindi ka malulugi. Pag nadama mo ang presensya ng ating mahal na Panginoon, daig mo pa yung isang taong negosyante. Daig mo pa yung isang taong professional. If you have Jesus, you have everything, mga kapatid. Ano po? Pag nasa atin si Kristo, lahat ng bagay nasa atin na. Amen? Ano po mga kapatid ko, kahit po anong sikap ng tao, kahit po anong gawin nating pagsusumikap, yung gabi, gawin nating araw, sa pagtatrabaho, pag hindi po kalooban ng mahal na Panginoon, tayo maging maunlad sa mga material na bagay, hindi po natin na matatanggap. Dahil hindi po yun ang kalooban ng ating dakilang Diyos. At magsabing amen. Tayo po mga minamahal, lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa araw-araw nating buhay, mga kapatid, huwag nating santabi ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Laging nating isipin, kung kailan kaya babalik ang ating mahal, kung kailan tayo kukunin ang ating dakilang Diyos. Isipin natin yung mga bagay na yun, sapagkat pag inisip natin yung mga bagay na yun, magkaroon tayo ng malaking pagpapahalaga sa ating kaligtasan. Hindi ka mahiwalay sa kamay ng Diyos na buhay. Pero pag mga minamahal, yung trabaho natin, yung negosyo natin, yung ating mga kayamanan, yung lahat ng ating tinatangkilik, masyado tayo nag-focus doon, napabayaan natin mga minamahal ko ang bagay na panlangit. Delikado po tayo. Pag kinuha tayo ng ating mahal na Panginoon,
wala po tayong katiyakan. Samantalang kapag tayo'y mainit, mga minamahal ko, nagpapahalaga talaga tayo. Mga minamahal, hindi tayo nag-absent. Amen? Nagpapatuloy tayo, ginagawa natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos, sumusunod sa tithes and offering, nagpupuri tayo, namumuhay tayo na may kabanalan. Yun mga minamahal ko, ang tagumpay ng mga Kristiyano. Amen? Lahat magsabing amen. Makakatiyak po tayo. Pero pag mga minamahal, nag-focus na tayo, mga minamahal ko, sa mga bagay na makasanlibutan. Ano po sabi ng Bible, yung pakikipagkaibigan sa kasanlibutan, sa mga tao makasanlibutan, at sa kanilang mga masamang gawa, ay pakikipag-away sa Diyos. Tama po mga kapatid. So maging kaaway tayo ng Diyos. Pag tayo Kristiyano na, kailangan tayo mag-focus sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. 2 Corinthians chapter 4, verse 18. At ihanda po natin ng Romans chapter 12, verse 2. Ito po sa sulat ni Pab sa unang mga taga-Korinto, Kapitulo 4, talatang 18. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Lahat magsabing amen. So, ganun po tayo. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 4 verse 18, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Po mga kapatid ko, sabi ng Bible, samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakakikita. Paano kaya yun? Pag ikay nakatingin sa mga bagay na hindi nakikita, ang kalugan niyan mga minamahal, ay kay lumalakad sa pananampalataya. Amen? Gagaling ang iyong sakit sa pamamagitan ng panalangin, hindi sa pamamagitan ng medisina. Oh. Anong bang nakikita natin doon? Wala. Wala naman tayong in-apply na gamot, pero gumaling tayo. Yan po mga minamahal. Samantalang kami nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. So, heaven and earth shall pass away. Pero ang salita na mahal na Panginoon sa hindi lilipas. Kaya ngayon mga minamahal ko, sabi kanina sa Exhort for Giving, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Doon ay walang magnanakaw. Walang makakakuha ng inipon mo. Hindi kagaya dito sa lupa, pag ikay nagbangko, gagamitin ng mga negosyante ang iyong pera, papaikutin. Pag dineclare ng bangko na nalugi, wala ka na makukuha. O, ganyan po ang kalakaran dito, sa ibabaw ng lupa. Dadating ang araw, lahat ng ating pinundar, mga minamahal, mawawala na po yan ang kabuluhan. Hindi na po yan mapapakinabangan. Lahat magsabing amen. Sabi ng Bible sapagkat ang mga bagay na nakakita ay may katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi nakakita ay walang hanggan. So set your affections on things above. Ano po mga kapatid? Dahil yan, mawawala lahat yan Ngayon, meron kang tinatangkilik, meron kang kayamanan, may maayos kang sasakyan, tinitirahan, may maayos kang trabaho, negosyo. Pagdating ng araw, mga minamahal, pag hindi ka nag-focus ngayon sa mahal na Panginoon, ang mga bagay na yan, kukupas. Lilipas na po yan, mawawala na po yan. Kaya nga sabi doon sa isang panorin na kinapanood, mga minamahal, after 100 years, mga minamahal, hindi na tayo alalahanin. Makakalimutan na tayo. Kukupas na tayo. Wala na tayo. Yung lugar na kinalalagyan natin, maring iba na yung tao. Yung dati nating pinagpag-aari, iba na ang may-ari nun. Kaya mga minamahal, lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lupa, temporal. Temporary lamang. Walang bagay na pangmatagalan, kundi yung kaluluwa. Mabubuhay magpakailanman. Lahat magsabing amen. Kaya pangalaga natin ang ating mga kaluluwa, mga kapatid. Sapagkat darating ang panahon, kapatid ko, lahat tayo harap sa ating mahal na Panginoon, yung ating kaluluwa. Lahat tayo mamamatay. Amen? Lahat ng tao mamamatay. Pero yung kaluluwa natin, mananatiling buhay. Kaya, mahal, ilagak natin ating kaisipan sa mga bagay na panlangit. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sabi nga, nagpo-focus tayo lagi
sa ating mahal na Panginoon. Hindi natin inihiwalay ating kaisipan. Alam mo, minsan kaya tayo nadadapa. Bakit ang Kristiyano natitisod? Hindi nagpo-focus sa mahal na Panginoon. Nakapokus sa kapatid sa mahal na Panginoon. Kung ano makita, pinapansin. Pagdating sa bahay-sambahan, mas nakikita yung mga bagay na ikararapa niya kaysa doon sa pagpapala natin mahal na Panginoon. Nakikinig doon sa nasa likuran, hindi doon sa nagpapatotoo sa unahan. Kaya pagkatapos ng gawain, wala tayong naunawaan. Sabi ng mga ngaral, mga minamahal, pahalagahan natin ang bawat yugto ng banal na gawain. Mag-concentrate po tayo. Focus on Jesus, mga kapatid. Pag hindi pumatakang yung luha, within 6 hours, uwi ka sa iyong tahanan, empty ang iyong kaluluwa. Sino? Lugi. Tayo din po malulugi, mga kapatid. Kaya iset lagi natin ating kaisipan sa mga bagay na panglangit. Mag-focus tayo sa ating mahal na Panginoon. Sa ganung bagay, hindi tayo mawawala sa presensya ng Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon sa Romans chapter 12 verse 2. At handa po natin ang Luke chapter 21 verse 33. Dito po tayo sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 12, talatang 2. At huwag kayo magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon Jesus. Sabi po ng banal na kasulatan, and be not conformed to this world, but be transformed by renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Yan po mga kapatid. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-isip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So maghanap tayo, babi naman. Kung may makikita pa tayong mas maigi kaysa gawain ng Jesus Miracle Crusade, babi naman, kung wala na po tayong makikita na katulad ng gawain ito, maaari pong mayroong gumagaya. Pero yung kapangyarihang tinanggap natin dito, mga blessings sa ating tinanggap, ay hindi po natin makikita sa ibang gawain. Amen? Tingnan nyo, naman yung isang napalatahala, sa social media, sa mainstream. Ano po? Bata, tinuklaw ng ahas. Sa mga mananampalataya, sadyang ang Diyos ang naggagamot sa atin. Ang nagpapagaling ng lahat ating karamdaman. Sabi ng Lucas, mga minamahal, kapag tayo ay natuklaw ng ahas, nakainom tayo ng mga bagay na nakamamatay na hindi natin sinasadya sa anumang paraan na hindi tayo maaano. Pero sabi ng mga doktor, mga minamahal, kapag daw natuklaw ng ahas, dalhin agad sa pinakamalapit na paggamutan. No. Di po ba mga kapatid? Kaya nga sabi din ng Bible, mga kapatid ko, at huwag kayong magsiayon, huwag daw po tayo magsisang-ayon. Amen? Kahit kasi sinabi sa'yo ng albularyo, ito ang gawin mo. Itong ipinayo sa'yo ng doktor. Ay meron ka namang malaking pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Sino susundin mo? Ay di po ba yung dinidikta sa atin ng banal na espiritu? Amen? Kaya nga dito sa ating mahal na Panginoon, pag sa mahal na Panginoon ka nagpagamot, libre, walang bayad. Pero pag lumapit ka sa mga dalubhasa, mauubusan ka, mga minamahal. Dahil minsan, ginagawa nila, pinag-aaralan. Ngayon, sabi ng Bible, mag-iba tayo ng kaisipan. Baguhin natin yung ating isip. Tingnan daw po natin kung alin yung mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ano po? Hindi po lahat ng bagay na nakikita natin, pwede natin gayanin. Ano po? Kung ano po yung kaya-aya sa ating malapit, yun po yung ating gagawin. Kaya sabi ng Bible, mag-iba tayo ng pag-iisip. Nag-iba tayo. Pamula na tayo makakilala sa ating malapayan, na born again Christian tayo, pinanganak tayong muli sa pamamagitan ng tubig. Yung mga bagay na inakala natin tama nung araw, yung pala'y pulos mali, iniwanan na natin, mga minamahal. Tinalakuran na po natin yung mga bagay na yan at tayo lumalakad sa panibagong buhay. Bakit? Yun ang ating napatunayan na yun yung lubos na mabuti at kaya-aya na kalooban ng Diyos. At magsabing, praise the Lord. Sa ganung bagay, mga kapatid ko, malulugod ang Diyos sa atin. Amen? Ang Diyos ay magagantimpala sa atin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At magsabing, praise the Lord.
Lucas, kabanatang 21, talatang 33. At ihanda po natin ang Genesis chapter 19, verse 26. Dito po sa Lucas, Kapitulo 21, talatang 33. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sino na nabanggit natin kanina? Sabi ng Luke chapter 21, verse 33, Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Ano po? Ang langit at ang lupa nating ginagalawan, ito'y mawawala pagdating ng araw. Ito ba'y mapupugnaw sa matinding init? Ano po? Yung salita lang natin malapit na mananatili, magpakailanman. Kaya ngayon pa lang, mga kapatid ko, gaano man tayo kabago, gaano man tayo katagal na sa gawain, kailangan iset po natin yung ating kaisipan sa mga bagay na panlangit. Amen. Hindi po masamang mag-aral sa mga kabataan, may mga pangarap po tayo. Magtrabaho tayo araw-araw dahil meron tayong pangangailangan. Magnegosyo, hindi po makakasama sa atin yan. Lahat ng bagay na yung mabuti. Pero mga kapatid ko, kailangan pahalagan din po natin yung ating spiritual na buhay. Yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. At magsabing amen. Hindi lang po yung kaligtasan ng ating mga tiyan. At magsabing amen. Kaya sabi natin pinag-aralan set your affection on things above. Pag nag-concentrate ka dito sa mundo, marami kang pangarap. Di mo masama mangarap, mga kapatid. Dahil yun po'y libre. Ano po? Hindi po masamang magtagumpay, mabuti po yon. Pero dapat, at the same time, hindi ka mawawala sa presensya ng Diyos. Kaya ngayon yung iba, pinipili nila, kahit maliit lang kinikita, basta nakakapagpatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil sa mga bagay dito sa libutan, temporal lang po yan. Ngayon, pagka hindi tayo nagsakripisyo para naman sa ating mga kaluluwa, pagdating ng araw, tayo din po malulugi. Amen? Sabi nga po ay, nasa huli po palagi ang pagsisisi. Isa hindi natin na bantayan. Na wala na pala tayo sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Nagkaroon nga tayo ng malaking kayamanan, namatay naman yung nating spiritual. At magsabing amen. Kailangan, mga minamahal, both physical and spiritual natin, mga kapatid ko, healthy po yan. Hindi po pwedeng malusog lang tayo sa physical, kumakain tayo ng tama 3 beses sa araw, napuprovide natin pangalan sa araw-araw, pero yung ating kaluluwa naman, mga minamahal, napabayaan natin. Kaya sabi ng Bible, mga kapatid ko, bagaman ng tao ay buhay, pag siya'y buyo sa kalayawan, siya po'y patay sa harapan ng ating dakilang Diyos. At magsabing, praise the Lord. Kaya magpahalaga po tayo sa pangako ng Diyos. Sadyang ang pagpapalay aabot sa iyo kapag naglingkod ka sa Diyos na buhay. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Genesis chapter 19, verse 26. At ihanda po natin ng John chapter 14, verse 6. Dito po tayo sa aklat ng Genesis, Kapitulo 19, talatang 26. Datapwat ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Yung pong sa asawa ni Lot, mga kapatid ko, pagpalagay natin na naglingkod sa sila mahal na Panginoon, yan po ay symbol of backsliding. Ano po? Datapwat ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. But his wife looked back from behind him. And she became a pillar of salt. Naging haliging asin. Nilingon ng asawa ni Lot yung kagandahan at yung kayamanan na nasusunog na bayan. Ano po? Yung Sodom at Gomorrah. Kaya po siya'y napahamak. Kaya sabi natin pinag-aralan, kailangan i-concentrate natin ang ating isip sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi sa mga bagay na material. Sinabihan na, pinagpaunahan na, huwag lilingon. Na kapag lumingon, magiging asin. Siguro hindi niya makayanan na yung mga ari-arian nila doon sa Sodom at Gomorrah na nasusunog ay mawawala na lamang ng ganun. Ano po mga kapatid? Pero hindi niya tiningnan ang pangako ng ating dakilang Diyos.
Na tumakbo sila hanggang sa kapatagan. Hanggang sa maabot nila yung pangako ng ating mahal na Panginoon. Nakatingin sa mga material na bagay. Ano po? Materialistic. Siguro wala po namang gusto sa ating matulad, makagaya ng asawa ni Lot. Naging haliging asin. So sa atin, kalagayan, pwedeng matagal ka ng Kristiyano na wala ka pa sa presensya ng Diyos. Kasi lagi kang nakatingin doon sa likuran mo. Lagi mong inaalala yung mga kaibigan mo sa inuman, sa mga tagayan. Lagi mong inaalala yung iyong mga naipundar. Ano po? Kung baga mga minamahal, tayo ay devoted yung buhay natin sa mga bagay na pang dito sa ibaba ng lupa. Sabi ko kanina, kailangan mabalance po natin yon. Makapag-focus po tayo sa ating mahal na Panginoon. Ano mang mangyari sa daigdig na ito, magkaroon man ng malakas na lindol, maubos man ang mga tinatangkilik ng mga tao sa ibabaw ng lupa. Tingnan niyo po si Job, mga kapatid. Namatay ang mga mahal sa buhay, ubos ang mga pag-aari. Pero dahil siya nanatiling matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon, yung nawala sa kanya, dinubli pa ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya huwag tayong mawalay, mga kapatid ko, sa presensya ng Diyos. Huwag nating ihiwalay yung ating isip, yung ating focus sa ating mahal na Panginoon. Sabi nga ng awitin, just look unto Jesus. Tumingin ka lang ay sa mahal na Panginoon. Pag tumingin ka sa manggagawa, tumingin ka sa mga ngaral, sa kapatid mo sa Panginoon, meron tayong kanyang kahinaan. Amen po ba mga kapatid? Tumingin ka sa mahal na Panginoon, sa Diyos na buhay na hindi nakikita, na nagpagaling ng lahat ng iyong sakit, nagbago ng iyong buhay. Lagi kang nakatingin sa kapatid mo, matitisuron ka naman, ay hindi naman yan na nabibigay ng pangako sa iyong buhay na walang hanggan. Amen? Tingnan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Para tayo lahat makapagpatuloy. Tayo mga minamahal, lahat tayo, pinaghugutan natin ng kalakasan ng ating mahal na Panginoon. Tayo lahat kumukuha ng kalakasan ay sa mahal na Panginoon Jesus. Minsan may ginagamit na tao, tama po yun. Sila ang ginagamit ng mahal na Panginoon para magkaroon tayo ng kalakasan. Kaso minsan, yun din po ang ginagamit ng kaaway. Amen? Lahat magsabing amen. So sa paglingkod sa mahal na Panginoon, kailangan maging wise po tayo. But his wife looked back from behind him. And she became a pillar of salt, mga kapatid. Naging haliging asin po yung asawa ni Lot. Dahil siya po ay nakatingin sa mga bagay na material. Hindi po sa bagay na panlangit. At magsabing amen. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Naunawaan po ba natin ang ating pinag-aaralan, mga kapatid ko? Set your affection on things above. Dito po tayo, mga kapatid ko, sa huling dalawang talata. John chapter 14, verse 6 at Philippians chapter 3, verse 13. Dito po sa ang Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 14, talatang 6. Sinabi sa kaniya ni Jesus, ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah. John chapter 14, verse 6, lagi na nating narinig. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Walang makakarating sa langit, kundi sa pamamagitan ng mahal na Panginoon. Kaya kung tayo may nakikilalang ibang Diyos, na magdadala sa langit, hindi po totoo yun. Bininyagan tayo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, mali po yun, titulo po yun. Ang pangalan po ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo ay Jesus. Yun po ating mabait na Diyos sa langit, nagkatawang tao. Dugo ang itinubo sa atin. Amen, ang ating mahal na Panginoon. Siya ang daan. Siya din po ang katotohanan. Siya rin po ang buhay na walang hanggan. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya ito natin ang ating isip sa mahal na Panginoon. Lalo na po sa panahong ito, sabi, maraming nagkakaproblema. Isipin mo, sa panahong ito, pag nabaon ka sa utang, pag ikaw
malayo sa presensya ng Diyos. Ewan ko lang kung hindi ka magkaroon ng depression. Mga kapatid, mag-concentrate po tayo. Mas lalo natin kailangan natin mahal ang Panginoon sa panahong ito. Marami kayong problema, marami tayong problema, marami tayong suliranin, may mga natitira pa tayong karamdaman, ating mga bisita, mga baguhan. Lahat po tayo, kailangan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi nung isa kong nabasa, mga kapatid, kaya mo lang hindi hinahanap ang Diyos dahil may kalakasan ka pa. Pero pag nandun na, mga kapatid ko, na ang iyong hininga ay gagasinulit na, tiyak, tatawag ka sa Diyos. Kaya ngayon, mga kapatid, habang tayo'y may kalakasan, habang tayo may buhay, mga kapatid ko, wala makasabing yung kabanlingkod, buhay pa bukas. Sino man sa atin. Sapagat ang buhay natin, hindi natin hawak. Samantalang kung tayo maglingkod sa Diyos na buhay, no looking back na po tayo, mga kapatid. Hindi po tayong pwedeng balikan yung mga dati nating buhay. Dire-diretso na lang po tayo. Hindi tayo pwedeng kumaliwa. Hindi tayo pwedeng kumanan. Amen? Iset na po ang ating kaisipan sa mahal na Panginoon. Araw-araw, oras-oras. Amen? Sino po ba tinatawagan natin pag tayo nasa kagipitan? Di po ba walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon? Siya lamang. Sabi nga doon sa isang sinasabi nila, lahat ng pangalan ng santo na natin nakilala, ating tinatawag, pero na isa man ay walang tumugon sa kanila. Ay bakit hindi yun yung makapagliligtas sa atin? Kundi ang ating mahal na Panginoon po lamang. Kaya sabi ng Bible, mga sabi ng mahal na Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Hindi tayo makarating sa langit pag hindi ang mahal na Panginoon sa ating Diyos. Siya po yung nakaluklok sa luklukan sa langit. Ano po? Wala na pong iba nakaluklok doon sapagkat isa lang po ang Diyos. At magsabing, praise the Lord. Ngayon mga minamahal, sa uling talata natin basahin, ano po dapat natin gawin? Sabi ni Pablo, mga minamahal, sa mga taga-Pilipos, hindi po niya inaring mga bagay, mga minamahal ay naabot na niya. Basahin po natin. Dito po tayo sa sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos, Kapitulo 3, talatang 13. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Brethren, I count not myself to have apprehended. But this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Datapwat isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Yan po ang sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal ko sa mga taga-Pilipos. Dapat ganun po tayo. Hindi porke naging successful na tayo sa bagay na ito, sinantabi natin ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sabi ni Pablo, mga minamahal, hindi pa niya inaaring naabot na niya. Mga kapatid, wala pa po tayo sa langit. Pero kailangan gawin natin, mga minamahal, hanggang hindi na dadating ang mahal na Panginoon, kailangan natin gawin ang mga bagay na panglangit. At magsabing amen. Kailangan mag-focus tayo sa ating mahal na Panginoon. Kailangan gawin natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hindi nakapaglingkod na tayo ng 3 dekada, 1 dekada, 2 dekada. Pagkatapos noon, hinto na tayo dahil sabi natin, hindi pa naman bumabalik ang Panginoon. Wala naman nakakaalam. Ay kung sabi ng Bible, kunin kayo ng iyong kaluluwa. Masumpungan kang hindi gumagawa sa kalooban natin, ang iyong kaluluwa ay mapapasa kanino kaya? At ang iyong mga tinatangkilik. Oh. Tayo po ang malulugi, mga kapatid ko. Kaya sabi ni Pablo, sa mga taga-Pilipos, datapwat isang bagay ang ginagawa ko. Oh. Sabi niya, sabi natin mga minamahal, kalimutan natin yung mga bagay na nasa likuran. Pagkaluban tayo yumaman, kaluban yun. Basta wag tayo mawala sa presensya ng Diyos. Pero yung naging mayaman tayo sa material na bagay, pero hindi na natin nagagawa ang kaluban natin malapit, alam naman po natin yun eh. Amen? Sa mga spiritual Christians, alam po natin kung ginagawa po natin ang kaluban ng malapit o hindi. Sapagkat ang Diyos po ay nananahan sa atin. Alam natin yun. Lahat magsabing, praise the Lord. Datapwat isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na sa likuran
at tinutugo ang mga bagay sa hinaharap. So, lalo tayo nagsusumikap, mga kapatid. Lalo tayong nagpapagamit sa mahal ng Panginoon. Sabi, wala na po itong atrasan, mga kapatid ko. Oh, nandiyan na yan eh. Ginawa nating mag-soul winning, hanggat hindi nabalik ang mahal ng Panginoon, gawin po natin. Wag lang po tayong umalis dito, ligtas na po tayo. Mga kapatid ko, meron na po tayong kaligtasan. Samantaling yung mga loved ones natin, yung ating mga kakilala, mga kaibigan, dati nating mga kainuman, mga kabarkada sa mga bagay na makasanlibutan, kawawa naman po sila. Amen? Kaya kailangan po natin magpatuloy, mag-focus po tayo sa ating mahal na Panginoon. Gawin po natin ating mga kalooban, gawin po natin ang kalooban ng Diyos. Mag-focus po tayo sa ating mahal na Panginoon. At magsabing, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, tayo po ay tumayo, tayo po ay umawit sa ating dakilang Diyos. Awitin po natin yung ang Diyos ko ay mabuti. Meron po ba tayong baguhan? Newcomers. Meron po tayong baguhan. Anyayahan po natin sila mamaya dito sa unahan. Praise God. Hallelujah. Umawit po tayo sa ating mahal na Panginoon, sa ating mga beloved singers. Ating po altar call, ang Diyos ko ay mabuti. Amen. Tagalog. Hallelujah, hallelujah. Ang lahat ng tao ay magpasako sa Hallelujah. kalooban ng Thank you, Jesus. Diyos. Hallelujah, hallelujah. That's right. Pagkat walang iba dakila kundi siya lang. Hallelujah, that's right. Amen, hallelujah. Ang kaniyang kadakilaan ay pamalas sa sanlibutan, at ang kaniyang salita Hallelujah. ay mahaya. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iiwan, di rin pababayaan, tagapagligtas at matibay na sandigan, ang iyong kalwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at Yes, oh iyong God. Hallelujah. pag-iingat, Jesus, sa hallelujah. iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Hallelujah. Siya'y naglaan Pag kami na mahal sa nakakala mo ng awitin ito, may tayo sa ating mahal na Panginoon. Sabi natin ang pag-aralan, set your affection on things above. tapat niyang anak, Hallelujah, hallelujah. wala nang luha at pagdurusa, puro galang. Yes, oh God, hallelujah. Kaya tayo ay magsumigaw na sumunod sa utos niya. That's right, amen, hallelujah, hallelujah. Pagkat malapit na dumating ang Diyos. Ang Diyos ko ay mabuti,
hindi nagbabago. Hindi ako iiwan, di rin pababayaan. Tagapagligtas at matibay na sandigan, ang iyong kalwalhatian, aking natatanging lamang. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa'yo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Iaalay sa'yo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Hallelujah, glory to God. Purihin ang ating mga lapong Jesus. Kung minamahal sa ating mahal mga baguhan, ang daigdig po natin ginagalawan, wala na po itong kasiguraduhan, wala na po itong katiyakan. Sa ating dagilan Diyos lang po tayo may katiyakan, mga minamahal. Pag naglingkod tayo sa ating mahal na Panginoon, tiyak, pagpapalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Sa ating mahal na mga bisita, 4 po ang reglamento ng kaligtasan. Una po yung pananampalataya. Para po yung kaluluwa po natin, ano man mangyari sa atin, mamatay tayo bukas, mamaya, makakatiyak po tayo na tayo po yung mapupunta sa langit yung ating kaluluwa. Di po ba tayo naniniwala na mayroon po tayong kaluluwa? Amen? Hindi po tayo katulad ng hayop. Pag namatay, wala na. Ang tao po, mananatili po tayong buhay, yung ating kaluluwa. Pero kailangan matiyak natin kung saan mapupunta. Ang una po reglamento ng kaligtasan, pananampalataya. Sabi po ng Bible, now the faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ngayon ang pananampalataya, siyang kapanatagan sa mga bagay na hinintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ngayon po, importante po yung pananampalataya. Pag po tayo walang pananampalataya, sabi po ng Hebrews 11:6, but without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. So yung pananampalataya, kailangan po tayo, naniniwala tayo na mayroon lang isang Diyos na kayang magpagaling ng lahat ng iyong sakit, maglutas ng lahat ng iyong problema, kayang tumugon sa iyong mga panalangin, kayang maghimala sa oras na ito. Yun po yung tinatawag ng pananampalataya. At kung walang pananampalataya, hindi po nalulugod po ang ating mahal na Panginoon. Ikalawa po, pagsisisi. Ang pagsisisi po ay pagtalikod sa kasalanan. Mangako ka sa Diyos, hindi sa tao. Lahat ng bagay, lahat ng anyo ng masama na yung alam, talikuran mo. Yun yung maka-Diyos ng pagsisisi. Hindi katulad noon, mga minumahal. Punta tayo sa leader ng ating kinabibilangang panampalataya. Sabihin natin yung ating mga kasalanan. Bukas makalawa, yung mga gawaing masama, ginagawa na uli natin. Hindi po yun ang nais ng Diyos. Ang nais po ng Diyos, maka-Diyos, makalangit na pagsisi para dumating po sa atin ang panahon ng kaginhawaan. Ang kasalanan ng tao ang nagpahiwalay sa Diyos. O, ikatlo po, yung pong ginawa sa inyo kanina. Kayo po'y binautismuhan sa tubig. Maliban na lang po tayo na mabautismuhan sa tubig, ay hindi po tayo makakapasok sa kare ng langit. Except a man be born again. Ano po? Maliban na tayo ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi po tayo papasok sa kare ng langit. Kailangan po ang tao bautismuhan. Hindi po wiwisikan. Sa sadyang dating katuruan, mga kapatid, sadya pong ang katuruan ay tinutubog sa tubig. Ang tao para mapatawad ang kasalanan. Pero katagalan, pinalitan po nila. Ginawa, wisik na lang. Tinuwis po yung katotohanan para marami pong mapahamak sa apoy ng impyerno. Pero kinakailangan po, sabi ng Bible, bautismuhan po. Sabi ng Acts 38, magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan sa Kristo sa kapagpapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin yung kaloob ng Espiritu Santo. Yung po ay ikatlo. So, baptize in Jesus' name. Babautismo po tayo sa pangalan ng Jesus, hindi po ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ikaapat po,
Bautismo po ng Espiritu Santo. Ang Diyos po ang gagawa noon. So yung kanina po, nagawa na po natin. 3. So yung bautismo ng Espiritu Santo, ang Diyos po ang gagawa po noon. Ngayon po, formal nyo pong tanggapin ang mahal na Panginoon. Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Kung lahat po sana ng tao ay anak ng Diyos, wala pong gagawa ng masama. Dahil ang iba po ay anak ng kaaway, may pumapatay, may nagnanakaw. Oh. Anak po ba ng Diyos yun? Ang Diyos po ay katwiran. Pag ang tao po ay gumagawa ng di katwiran, hindi po yan anak ng Diyos. Ngayon po, sabi ng John 1:12, at lahat ng nagsitanggap sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ano po, yun lang po tatanggap. Kaya importante po, hindi po natin hawak ating buhay. Sabi ng Bible, now is the day of salvation. Hindi niya po ipinangakong araw ng bukas. Kaya nga sabi ko sa inyo, walang makapagsasabi sa atin na bukas meron pa tayong kalakasan. Anytime, pwede tayong kunin ng mahal na Panginoon. Ang ating kalakasan taglagay ngayon, hindi natin pwedeng pagmalaki sa Diyos. Samantalang kung tinanggap mo si Kristo, bautismo ka sa tatubig, meron kang Espiritu ng Diyos, ano mangyayari sa daigdig natin ginagalawan? Kahit pa lumindol, mabiyak ang lupa, tiyak, maliligtas ka ang iyong kaluluwa. Kaya tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon, taas niyo po ang inyong mga kamay, sabihin niyo po, mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po sa iyong salita na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoon Jesus, ako po ay narito, isang taong makasalanan. Ako po ay labis na nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon Jesus, hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon Jesus, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. At iligtas mo po ako 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami po'y manalangin po sa inyo. Ibaba nyo na po ang inyong mga kamay. Hallelujah. Dakilang Diyos. Maraming salamat po sa mga kaluwang mahal na Panginoon Jesus, nagpa-unlock sa iyo, tumanggap sa iyong dakilang pangalan, nagpabautismo sa iyong pangalan. Mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. To the first of beloved pastor, nawa hindi po itong huli, kundi itong pasimula ng kanilang paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Isulat mo po kanilang mga pangalan diyan sa aklat ng buhay sa kalangitan at iligtas mo po sila, paghimalan mo po sila, iligtas mo po sila 10 ng kalamal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot panalangin. Amen and amen. Purihin po ating mahal na Panginoon. Kayo po'y makabalik na po sa inyong mga kinakaupuan. God bless you po. Tayo po'y dumako po sa ating mga pangailangan, mga kapatid. Manalangin tayo minsan pa ng pagsisisi. Ipaabot natin lahat ng kahilingan sa ating mahal na Panginoon. May pinagdaanan tayo ngayon. Mga minamahal, mayroon tayong mga problema, mga suliranin, karamdaman. Ipaabot natin ang kahilingan sa ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Dakilat mawagpalan Diyos sa manay banal sa langit, sa tangit, makapangyarihang pangalan, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa hapong ito, muli kami narito lumalapit siyang harapan na may pagpamba. Mahal na Panginoon, lilat ng mga anak, mga baligod sa mo kami nasumpungan, nagkulang, nagkamali, nagkasala sa puso, sa isip, salita, sa gawa. Patawarin niyo po kami. Mahal na Panginoon, tunoy sa ganang aming kaibigan, wala magagawa kami silang po umasa sa unang dalangin ng mga pastor. Lahat ng aming inibigin niyo, kapatiran, mahal na Panginoon, patuloy mo kaming lahat panghawakan, mahal na Panginoon, kami matutong, mahal na Panginoon, 100% masunod namin na yung kalooban, mahal na Panginoon, hanggang sa amin pagbabalik sama-sama kaming kunin dahil sa iyong piling. At sa panahong ito, may mga kapatiran po kami, may mga taglay na karamdaman, mahal na Panginoon, dumadaan sa mga matinding pagsubok, mga trials, nasa kawalan, nasa kakapusan, nabaon sa mga pagkakautang, mahal na Panginoon Jesus, may mga problema, may mga depression, mahal na Panginoon, hallelujah, naman kanilang kalagay sa oras na ito. Bisa ng abaputi ng iyong mapagpalang kamay, mahal na Panginoon Jesus, hipuin mo po sila, mahal na Panginoon, ibsan mo po sila sa kanilang mga kalungkutan, mahal na Panginoon, na kanilang nararanasan sa panahong ito. At mahal na Panginoon, patuloy mo po kaming panghawakan, i-bless mo po lahat ng mga kapatiran, mahal na Panginoon Jesus, sa lahat ng bagay, sa material, sa physical, sa pinansyal, lalo digit po sa spiritual, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot panalangin. Amen and amen. Purihin natin mahal na Panginoon Jesus, at katulad ng lagi natin ginagawa, mga minamahal, kanang kamay sa ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman, kung may kahilingan, mga minamahal, dalawang kamay ang itaas, i-rebuke, mga naitirang sakit, mga karamdaman, lahat na inyong karamdaman, i-rebuke na po yan, palayasin sa pangalan ni Jesus, sabay-sabay po tayo sa pangalan ni Jesus, to the first prayer of our beloved pastor, ay sama-sama namin sinasaway, tinataboy, pinalas lahat ng uri ng karamdaman, nagpahirap sa mga kapatiran, demons of sickness and illness, diseases cast out, asthma, TB, leukemia, diabetes, ulcer, cancer, lahat ng karamdaman, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, pagka-stroke, pagka-paralyzed, lahat ng karamdaman kayo magsigaling sa pangalan ni Jesus,
Sickness be healed, problem be solved, vices be gone, poverty goes out in the name of Jesus. In Jesus' name, sickness be healed, problem be solved, vices be gone. In Jesus' name, hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name. Praise the Lord. Lahat magsabing, praise the Lord! Praise the Lord. Hallelujah, glory to God. Mga kapatid, at ulit natin dating ginagawa, mga minamahal, huwag magbiro sa mga kalulukso, mga minamahal. Jump 3 times, hallelujah, praise the Lord. Galing sa puso, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, glory to God. God bless you po. At ang lahat, ang pagpuri, pagpasalamat, ang sa ating pinakamamalapis po lamang.